Hello guys! Alam nyo ba, ang laki-laki pala ng sahod ng mga Pinay or Pinoy dito na teacher. Yun bang mga teacher na nag-apply pa papunta dito sa Taiwan. Tapos, nag-ano sila, na yung mga tinuturuan nila is elementary. Yun. Tapos kahapon kasi nakita ko, may mga vlog kasi may mga vlogger pala kasi na parang teacher dito sa Taiwan. Tapos nakita ko, inaano niya kung paano mag-apply, paano yung mga requirements, tapos ganyan, tapos yung mga tapos sinabi niya yung sahod. Wala, ang laki pala ng sahod ng ng mga teacher dito. Alam niyo ba kung magkano yung sahod? 65 up, 65k up. Inti dito sa Pilipinas, yan guys, pira yan dito sa Taiwan. Tapos i-convert ko siya sa piso. Kasi tayo naman 'di ba pag sinabing anong trabaho mo? Siyempre, pag sinabing anong trabaho mo, always mo sinabi, magkano sahod? Diba? Kapag ganyan, magkano sahod? So, siyempre, nakita ko 65, tapos inumpute ko siya. Inano ko siya convert to piso. Ay, 100 plus yung sahod nila. Wow! Tapos yung tinuturuan nila dito sa elementary, parang grade 3, grade 4, ganyan. Mga maliliit na bata lang. Tapos, diba, English subject. Kasi yung mga hinahanap dito is English teacher, guys. So, kung naghahanap ka ng trabaho, gusto mo mag-apply, papuntang ibang bansa, tapos teacher ka dyan sa Pilipinas, i-try mo mag-apply dito sa Taiwan. At baka, swertihin ka, at makapasok, diba? Malaki din yung sahod. Kasi iwan ko lang kung may mga deduction sila, hindi ko alam. Kung gusto yung mag-apply, tanungin nyo na lang din sila. Mag-ano din kayo sa Facebook. Kasi sa Facebook ko yung nakita Sa Facebook ko nakita yung mga post nila, vlogger dito sa Taiwan na teacher. Mga elementary teacher sila, madami sila Tapos yung nasabi nila yung mga qualification, yung mga kailangan, mga requirements, ganyan. Kasi may mga agency kasi ng ganyan dito. Pero hindi ko alam kung Kasi ngayon ko lang din kasi nalaman, kaya sinika-sika ko na kasi baka may plano kayong pumunta dito. Teacher ko sa Pilipinas, tapos gusto nyo mag-abroad. Yan. Pwede nyo gamitin yung pagka-teacher nyo, di ba? Malapit na pala yung nakaraang araw. Tinatanong na ako ng amo ko kasi malapit na din ako matapos. Malapit na tayong matapos dito sa ating trabaho. Magti 3 years na ako, guys. And 3 years dito is parang parang pag sinabing 2 years yung kontrata, parang ang bilis-bilis na lang para sa akin yung 2 years. Kasi dito sa Taiwan, 3 years 3 years yung kontrata dito. Kaya matatapos na din ako sa pagka 3 years ko at magre-renew na naman ng kontrata, mag-i-extend. Wala naman tayong magagawa. Kasi sa hirap ng buhay, kailangan natin mag-extend. Lalo na kapag wala pa naman tayong nagawa or mga nakagawa ng bahay, hindi pa naman tapos yung bahay ko, wala pa naman marami pa mga gagawin, kaya hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng umuwi at magpurgod sa Pilipinas. Kaya hanggang kaya pa ng katawan, o diba, sinasabi nga parati ng amo ko na habang bata ka, mag-ipon ka, kasi hindi sa lahat ng panahon malakas ka, ganyan. Always sinasabi ng amo ko yan. Yung amo ko noon, amo ko ngayon, yung mga amo dito, kadalasan sinasabihan nila yung mga nila na kailangan mong mag-ipon kasi isipin mo yung sarili mo. Sinasabi nila prating ganyan, guys. Isipin mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi iba naman kasi sila dito kapag Chinese kasi, guys. Iba yung mindset nila, 'di ba? Iba yung mindset ng mga Pilipino, iba yung mindset nila. Kaya nga maraming mayayaman na 'di ba? Kaya nga maraming mayayaman sa kanila kasi yung mindset nila iba. Yung sa kanilang mindset is stupid, mag-ipon. Sila sa mag-ipon Best of mag-ipon sila. Pinakamagandang sila yung mag-ipon, tapos negosyo, ganyan. Kaya kadalasan sa mga tao dito is mga professional, diba? Mga negosyante. Yan. Tapos, pag-usapan, ibalik natin yung topic natin sa pagiging teacher. Nung nakaraang unang amo ko, guys, natanong ko na din kasi yan, yung mga sahod ng teacher dito. Kasi nung dumating ako dito sa una kong amon dati, yung bahay nila yung para bang, yung school, yung bahay nila, private school, bahay siya, pero private school. Tapos doon lang din ako nag-alaga ng mga alaga ko. Tapos yung ibang kwarto is na siya, room ng mga estudyante. Tapos may teacher doon isa, kasi yung amo ko hindi naman siya marunong hindi siya marunong mag-English, guys.
Pero doon sa bahay ng amo ko, meron silang English teacher na Taiwanese din. Siyempre, Taiwanese din. Tapos, yun yung nakakausap ko parati. Kasi, nung una kong dating, hindi naman ako marunong mag-Mandarin. Yung ginagawa ko is English ako ng English. Tapos, inaano ko habang tumatagal, memorize ko yung Mandarin kasi hindi sila marunong guys, hindi sila marunong mag-English ba. Tapos, siyempre, hirap. Relate ka kapag alam mo yung amo mo hindi mo marunong mag-English, tapos ikaw naman hindi ka marunong magsalita sa mga lingwahe nila, di ba? So hirap na hirap. So yung ang ginagawa lang ng amo ko is may naman siya doon, may teacher naman siya doon na English teacher. So yun ang nagta-translate sa aming dalawa. Minsan yung mga sinasabi ko, yung mga gusto kong sabihin sa amo ko, tapos sinasabi niya doon sa amo ko, ganyan. Tapos nagkikwentuhan kami, tapos yung mga chika-chika kami, tapos minsan natanong ko kung magkano pala yung sahod ng teacher dito. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi daw pareho. Sabi niya, pag elementary daw yung teacher dito, umaabot siya ng 50k inti. 50,000 inti. Pera yan dito sa Taiwan, guys. Pero elementary yun. Magkaiba daw. Kapag high school daw or college, mas malaki. So ngayon nga, yung nakita kong vlog kahapon, kasi 5 years ago na yung nagtanong ako eh. Tapos ngayon, nalaman ko na yung mga Filipino teacher pala dito, na nag-apply at siya nagtatrabaho na dito sa Taiwan, yung sahod nila is 65,000 inti. Ano pa yun? Sobra pa yung 65,000 inti. Tapos, kinonvert ko nga siya sa Pinas. Sa PH money. Kinonvert ko siya. Tapos, umabot siya ng 100k plus. Hindi siya 100k lang, guys. Plus, 100k plus. So, malaki na, diba? So, kung ikaw, may plano kang pumunta dito sa ibang bansa, tapos isa kang teacher sa Pilipinas, i-grab mo na, mag-apply ka na. I-try mo mag-apply dito sa Taiwan, baka swertihin ka, matanggap ka. So, kung paano mag-apply, ay wag niyo na akong tanungin dyan, kasi lang naman ako, nagchika-chika lang naman ako dito. Pwede kayong mag-search sa FB, kasi may mga vlogger na teacher dito sa Taiwan. Marami yan, marami sila. I-search nyo na lang. Tapos, may mga nakikita kong mga requirements. Kasi, mabilis lang yun eh. Parang nakita ko lang. Tapos, hindi ko na nga na-follow yun eh. Nakita ko lang sila. Tapos, parang bilang nawala na lang din. So, hindi ako nakapag-follow. Kaya, hanapin nyo na lang sa Facebook, guys. Kung interesado kayo. So, yan lang muna ang aking mga chika-chika ngayong araw. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. And i-like mo na yan. At, paki-comment na rin kung nagustuhan mo ang aking video and i-share mo na din, guys. Thank you for watching. Next time again. Bye-bye!